Hi guys! Kumusta ang lahat? Gusto ko lang i-share kasi may mga nagtatanong din based on my personal experience at ng partner ko kung paano kami nag-apply, process para makakuha ng Certificate of Legal Capacity to Contract Marriage dito sa Japan. So, before magpa-appointment sa saang embassy kayo malapit, dapat i-gather nyo muna lahat ng requirements. Kasi to save time, energy, and effort. Kami, since nandito kami sa Tochigi Prefecture, nagpunta kami sa Tokyo Embassy kasi yun yung pinakamalapit sa amin. And first requirement ng Filipino single, duly accomplished application form, downloadable yan sa website nila. Meron din form na fill upan yung Japanese partner natin. And then, valid passport, isang original at isang photocopy. Residence card, or visa. Yung sa akin naman, residence card, yung sinubmit ko. And then, DFA authenticated birth certificate, DFA authenticated Senomar, certificate of no marriage. At yung dalawang yan, ipapa-apostle nyo yan. Then, 3 passport size photos. Doon pala sa birth certificate at Senomar ninyo, kapag nakuha nyo na, ipa-photocopy nyo muna bago nyo ipa-apostle. Kasi katulad nito, kapag naka-apostle na yan, ganyan na yan. Meron na siyang dito. At ang hirap na magpa-photocopy. Mas maganda na yung maingat para hindi masira. Yan. Pa-photocopy nyo muna bago nyo ipa-apostle. Sa case ko naman, since nandito nga ako sa Japan, at kapag nandun lang yung sa family nyo, pwede nyo ipakisuyo na kunin yung inyong mga requirements. Sa case ko, baka meron sa inyo dyan na yung family sa Philippines is medyo malayo din sa Kabihasnan. Talagang remote area yung sa amin. Ang sa case ko, nakisuyo ako sa friend ko. So, ako nag-apply sa online lang, sa PSA helpline, para sa birth certificate tsaka sa Senomar ko, pina-address ko dun sa friend ko, gumawa ako ng authorization letter, tapos sinend ko yung valid ID ko, passport, para ma-claim niya ng maayos. At nag-email din talaga ako sa PSA helpline, which is very considerate sila. Tapos, after nga ma-process ng friend ko yung requirements, pina-DHL niya sa akin. At mga 3 to 4 days natanggap ko na din dito sa Japan. And then, requirements naman ng ating Japanese partner, ang Koshiki Tohon or family registry nila. Makukuha lang din yun sa City Hall nila. Then, same lang din. Kailangan nila ng 3 passport-sized pictures. And then, valid passport kung meron man sila, or valid ID. Yung sa case ko, ng partner ko, wala siyang passport, expired. Kaya nag-submit siya ng driver's license. At kapag driver's license, ang gawin na lang, kahit na 1 photocopy lang yung nilagay nila doon, mag-provide kayo ng ilang copy, magdala kayo doon. Sa amin, 2 copies yung hiningi nila sa driver's license ng partner ko kasi ipapa-translate pa daw nila yon sa English. So, mas maganda na yung handa. Kasi medyo malayo din yung convenient galing embassy. Tapos, hihingi din pala sila hingi sila ng ganitong letter pack. Letter pack plus, yung ganito. Yan, mabibili nyo rin to sa mga konbini. Ayan. And then, yung payment pala, yung fee niya, since pina-expedite namin, ang nabayaran namin kulang-kulang 2 lapad. Nasa 19,000 plus yen. Hindi ko na maalala. Tapos, hindi ko alam kung magkano yung normal process lang. Hindi ko alam kung magkano. Medyo, feeling ko medyo mababa naman yun. And then, pagkatapos pala, pag sinabi na okay na to, antayin nyo na lang ma'am, yung kailan mo okay na, magbibigay din sila ng, nasaan na ba yan? Magbibigay din sila ng requirements nyo.
ito, magbibigay din sila ng copy. Kunwari, tapos na, nakasal na kayo, magbibigay din sila advance ng copy ng requirements para i-report nila yung marriage ninyo. So, ito naman yung i-provide ninyo pagbalik. Magpapa-appointment na naman tayo sa embassy. At yun nga, yung sa case ko, since pina-expedite pala namin, nagpunta kami 24, tapos natanggap namin siya 27. So, ilang 25, 26, 27, almost 2-3 days lang na process na nila. Kapag yung normal process lang, sabi nila na sa mga 1 week or 10 days. Ganon. So, yun lang. Sana nakatulong.